bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung nakasubscribe kayo, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, bagong updates, o kung meron man tayong breaking news, and especially kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayo lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, ano na ba? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unang issue, ang pangunahing gusto niyang paimbestigahan, ang gusto niyang ireklamo. Unang-una sa lahat, sinong nag-produce? Sino ang nasa likod ng video? Hindi si Rene. Hindi si alias Rene. Bobo ka ba talaga? Buti hindi ka nag-abogada. Simple lang naman yun eh. Sino bang gumawa ng video? Ba't pa iniikot-ikot? Si Rene. So, idemanda mo si Rene. Nagtataka naman ako sa'yo, paikot-ikot ka. Bakit init na init kayo sa mga Duterte vloggers? Kayo ni Tambaluslos, kayo ni Marcos, kayo ni Torre, kayo. Init na init kayo sa mga Duterte vloggers. Yan o, simplihan lang o. Si alias Rene, reklamo mo, idemanda mo. Pangalawa, si Atty. Topacio, kaliwat kanan. Hinahamon ka niya. Sinabi niya, 3 na yan panunuhol mo. Strike 3 ka na, Risa. Lantaran niyang sinabi. Hinamon ka pa. Duwag ka kay Topacio. Takot ka kay Topacio? Kung sino-sinong dinimanda mo. Yung naghahamon sa'yo, hindi mo idemanda. Bakit? Maraming habol sa'yo? Maraming ebidensya sa'yo si Atty. Topacio? Bakit? Sa tingin mo kasi irrelevant si Atty. Topacio? Hindi siya Duterte vlogger? Hindi siya magsasalita? Hindi siya nagbablog about sa mga Duterte? Na inyong kalaban? Na inyong kinai-insecurean? Na inyong magiging kalaban sa 2028 election? Siyempre, abogado, hindi naman magbablog yun eh. Diba? So wala kayong pakinabang. Pangatlo, dahil hindi mainit si Tambaluslos kay Atty. Topacio. Kaya ako ngayon nadududa eh. Sino ba ang nagpopondo sa'yo? Si Tambaluslos? So since walang habol si Tambaluslos kay si Atty. Topacio, hindi mo siya didemanda? Hindi mo siya hahabulin? Ang gusto mong habulin itong mga vloggers na nagsasabi ng kalokohan ni Tambaluslos ng kamera at nagpo-promote kay BP Sara? Halata naman kayo. Andyan na sa pagmumukha ninyo, oh. Kung sino-sino pang hinahanap ninyo. Wala pa rin umaamin. Sinabi natin ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan may umamin sa video? Andun na yung mukha ni alias Rene. Nag-aantay ka pa ng sustento ng sponsor mo? Nagtatanong lang naman, Risa. Murillo dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Yan siya sabi niya, kinidnap daw si alias Rene. Si alias Rene sinabi mismo na hindi totoo yung sinasabi ni Risa. Di ba dapat nasa poder niyo si alias Rene? Kung sinasabi niyong kinidnap si alias Rene. Tanong, bakit nag-video siya? Sinasabi niyo, baka tinututukan. Yan. Alam ko yan ang mga sasabihin ng mga bashers natin eh. Kikidnapin? Tapos alam niyo na nasa Glory Mountain? Una, wala pong signal sa Glory Mountain. Ilang beses na kami nakapunta ron, walang signal doon. Paano siya makaka-video? At kung kinidnap yun, bakit alam nyo kung saan? Ba't di nyo pinuntahan? Diba? Simple lang eh. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Tingnan mo, contradicting ka, Risa eh. Sinabi mo, kinidnap siya. Sinuhulan, tinakot. Halimbawa, ako yun. Ako si alias Rene, kinidnap ako. Tapos paiimbestigahan mo ako, pakakasuhan mo ako. Ang gulo mo, Risa. Yung kinidnap, kakasuhan? Ano ba talaga? Ba't ko kailangan magpaliwanag kung sinasabi mo na kinidnap, di ba? You are contradicting yourself, Risa. Alam nyo kung bakit walang sense sa sinasabi nito? Alam nyo kung bakit nagkakabuhol-buhol? Kasi nagfa-fabricate ng istorya. Hindi nyo ba nahahalata? Stress na si Risa.
Halata sa mukha, oh. Ewan ko ha. Ako napapansin ko yun. Maraming kakaharaping kaso to si Risa. Ulitin ko, hindi lalabas si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Sa tingin mo wala siyang video kung saan nyo sa kinulong sa condominium mo? Ewan ko lang ha. Hindi ko alam. Pero kung doon siya pinatira, siguro nag-video yun doon. Baka may mga hawak pang video yan. Antayin nyo po kasi baka uunti-untiin yan. Kada linggo may lalabas na video. Kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Pero sa isa pang Facebook video kahapon, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hingin Kita mo, hindi, at saka sinabi niya hindi siya nagme-message kay Risa. Simple lang to. Si Risa may record na. Strike 3 na nga sabi ni Topacio. May pattern na ng ugali to si Risa. May pagkaano to eh. Si Risa may pagka-controlling. Gusto nyo, kontrolado niya sitwasyon. Kasi bakit mo pipilitin na magkaroon ka ng testigo sa pamagitan ng hindi katotohanan kung hindi sa bayad? Control freak to si Risa. ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay Ayan, ito yung mga tao, no? Halos lahat ito. Halos lahat, siguro isa or dalawa lang ang wala doon sa pinaimbestigahan ni Tambaluslos dyan sa kanyang committee, dyan sa Quadcom, Tricom na yan. Parehas eh. You will see pattern. Mako-connect nyo. Connect nyo ang galawan. Hindi ako maniniwala. Nasa matinong kaisipan na maniniwalang gumagalaw mag-isa to si Risa. Sabi nga ni alias Rene, kung paniniwalaan natin yung sinabi ni alias Rene, habang nga nagsisitch, nagmi-meeting sila. Maraming damay dito, including Torre. Even America damay dito. Ganyan po kalaki. At hindi po katang-isip yan. Bakit? Kita mo pati Facebook, hawak nito. Ang daming Facebook page nung pumutok tong issue na ito. Na-block. Na dati naman nilang minumura ang mga Marcos. Hindi naman nabablock yung kanilang page. Pero ngayon, lumutang lang tong issue na ito. Ang daming na-cancel na page. So hindi katang-isip na pati Amerika may connection sila. Kaya may pondo po ito. Kung totoo lahat ng sinasabi ni alias Rene, hindi galing sa bulsa ni Risa yung pera na pinangsusulsul. Tingnan mo yung galaw, even Torre, even nung sa siege, nagmi-meeting sila. Anong ibig pong sabihin nun? Yung siege nung sinugod, yung KOJC sa Davao, nagmi-meeting sila nila Torre. Anong ibig sabihin nun? This is about Duterte. Yun ang issue nun. Lahat naman sila eh. Walang sinasabing maganda sa Duterte. Yang nagfa-fabricate ng mga witnesses, yung mga nagtatanim ng witnesses, yang di umanong nangidnap kay PRRD, sila ang magkakausap. Even Tambaluslos involved dito. In my opinion ha, kaya mahirap pong laban ito. Pati si Banat Bayo, ilan ang demanda na tanggap niya? Una dalawa kay Saldico. Pangatlo, itong vlogger na tinalo ni Yorme sa pagka-mayor, Sam Bersosa. Ako, naniniwala ko. Opinion ko to. Lahat yan, galaw ni Tamba. Tingnan nyo yung mga na-involved. pakalat ng umano'y mapanirang video ni Maurilio. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Ito yan ha. Ang issue niyang una, sino ang nasa likod ng video? Pangalawa, sino yung nagpapakalat ng video, namumudmud ng video? At dinadagdagan yung kasinungalingan daw ni alias Rene. Ayaw niyang banggitin yung alias Rene. Ikaw, alias Ninis. Gusto mong kantahan ulit kita? Alam mo ko na? So, yung pangalawang issue niya, sino ang nagpapakalat ng video? Sige, tuloy natin. Hindi ako papayag sa ganitong May kadrama ka pa rin, no? Gusto mong palitan si Sharon Cuneta? Ha? Para ka ng artista eh. Hindi daw siya papayag dahil mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. yan, tinan mo ha. So yung sa drama niya, hindi lang daw siya, parang ang buti niyang tao.
Parang sinasabi although hindi directly sinasabi, buti kung ako lang. Kaya lang ang tinarget dito ay yung staff ko, yung Senado at yung mga witnesses. Palitan mo na kaya si Sharon Cuneta. Para ka artista yung drama mo Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nila Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paginawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Mauricio. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Mauricio. Kita mo, okay, dyan na tayo. Sabihin na lang natin alias si Rene. Ba't di nyo mabanggit yung alias si Rene na yan? Okay? So, si alias si Rene. Sinabi ni Trixie, hindi, napanood ko yung interview sa kanya. Hindi naman kami nagpakalat niyan at hindi lang si Trixie, yung mga nasa listahan na hindi nagpakalat, hindi nag-share ng video. Bakit sila sinisisi? Yan yung punto natin. Pangalawa, bakit hindi nyo sisihin ang mainstream media? Mainstream media ang nag-share Sila ang unang kumalkal niyang video na yan. Sa kanila nagsimula yan. Ano bang ginawa natin? Pinick up lang natin. Binigyan ng komentaryo. Bakit ba galit na galit kayo sa nagbibigay ng komentaryo? Samantalang yung naglalabas ng balita na mainstream media, hindi nyo ireklamo. Takot kayo? At tanong lang yan, Risa. At sa mga katulad mo, takot kayo sa mainstream media? Duwag kayo sa mainstream media? Pangalawa, kasabwat nyo mainstream media. Sige, alin doon? Kasi kung sino man na nagpakalat, sila nga yan Sila nga nauna At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Pangalawa, hindi po bawal. I-consult mo sa abogado mo. Total, nagreklamo ka, may abogado ka May freedom of speech. Nasa Constitution yan. May freedom of the press. Karapatan namin magsalita. Karapatan namin. Tanong mo sa abogado mo kung hindi ka bobo. Kung hindi bobo yung mga abogado mo, tanong mo, bawal ba kami magbigay ng opinion patungkol dito? Bawal na ba magbigay ng opinion sa Pilipinas? Sa amin kayo nagagalit Kami tinatakot nyo. Sinasampulan itong mga to. Ito, panawagan ko sa mga vloggers Kung may manunood na vloggers dito, papayag ba tayo? Papatakot tayo dito? Akala mo natatakot kami sa'yo? Yung mga kasamahan ko nga, 3 taon nang minumura si Bongbong Hindi naman ganyang adelentado. Hindi naman nabablock ang kanilang Facebook. Daig mo pa sa pagkadiktador si Bongbong? Daig nyo pang dilawang pagkadiktador si Bongbong? Kayo komunista? Yung tatanong lang kasi kayo nagpapakulong kayo na nagtatanong Para kasi kayong komunista, napakadiktador ninyo. Bawal na magbigay ng opinion. Lumayas kayo dyan. Kung ayaw nyo magbiging balat sibuyas, maging na lang kayo. Teacher, negosyante, sekretary ng malaking kumpanya. O gusto mo, kumabit ka na lang sa politiko para hindi ka mabanatan ng ganyan. Ikaw ang gumagawa Bakit mo dinala sa kondominium mo si alias Rene? At kung totoo yung sinasabi ni alias Rene, bakit mo ginawa yun? Tapos magagalit ka sa magbibigay ng opinion. Tapos balat sibuyas ka. Anong sabi ni may post ka si Robin Padilla, babasahin ko sa'yo. Kung hindi kayo mga double standard, mga animal kayo. Anong sabi ni Robin Padilla? And I agree with Robin Padilla Kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo, freedom of expression. Ang lilinis nyo, gusto nyong imbestigahan dahil nasa konstitusyon, dahil nasa batas, dahil ito ay karapatan. Gusto nyong imbestigahan si BP Sara kahit na may anomalya na bayaran yung mga pumirma diyan sa impeachment ni Sara. Pag kayo ang binibigyan ng opinion, galit kayo. Ano sabi niya? Sabi niyo freedom of expression at speech. Pero pag kayo naman ang inirereklamo, tatakutin niyo ng kaso. Ang kalayaan ng iba, pambihira talaga, practice what you preach. In English ni Robin Padilla, galit na to si Robin Padilla. Bihira mag-English to si Robin Padilla. Tingnan mo yung dulo niya. English. Galit na to si Robin. May kaibigan akong ganyan pag hindi nag-i-English at nag-English, galit na yon. Practice what you preach. Sa Tagalog, sa version ko. Opinyon ko to interpretasyon ko. Pag sinabihan ka ng practice what you preach, ipokrita ka, animal ka. Ipokrita. Ganyan yun, totohanan yun. Hindi po murang animal, hindi ako nagmumuray. Animal po yung hayop. Hayop ka. Ayaw mo ng animal, hayop. Anong gusto mo tawag ko sa'yo? Langaw. Yung nakatungtong ka sa kalabaw. Kung umasta ka, mas daig mo pa kalabaw. Dahil sa pangarap nyo. Ito sa mga kababayan ko. Ito ituturo ko din sa aking mga anak. Mangarap kayo ng mataas. Huwag kayong mangangarap ng gitna. Dapat yung pangarap mo ay nenervyusin ka. Dahil sa sobrang taas, ang hirap abutin. Dapat kinakabahan ka na. Parang hindi mo magagawa. Ganun mangarap. Kasi hindi mo man matubad yung pangarap mo, yung kalahati na yon, you will still belong
to the 1% sa buong mundo if ang pag-uusapan success. Maabot mo lang yung mataas mong pangarap kahit kalahati. But never step on people para mo maabot ang pangarap. Huwag mong pipilitin. Huwag kang lalabag sa batas para maabot mo ang pangarap mo. At higit sa lahat, huwag kang lalabag sa utos ng Diyos para maabot mo yung pangarap mo. Kung nangangarap ka maging presidente at ayaw sa'yo talaga ng taong bayan, huwag kayong mag-fabricate ng fake news. Risa, huwag kayong mag-fabricate ng fake news. Gumawa kayo ng maganda para nakikita ng taong bayan. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa na posibleng maging presidente sa susunod na panahon. Isko, tingnan nyo ginagawa sa Maynila. Ilang araw pa lang nakaupo, linis ang Maynila. Vico Soto, Mayor Magalong, nagtatrabaho ng maayos. Kaya gusto ng taong bayan eh. Kayo pinipwersa nyo. Sabi nga na sa kalalakihan, huwag nyong pwersahin baka dumugo. Huwag nyong pinipwersa ang mga bagay-bagay. Baka kakapwersa nyo, makapatay pa kayo ng tao. Huwag nyong, hindi pinipwersa po ang pagmamahal ng taong bayan. Risa Ontiveros, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Hindi po pinipilit, hindi po pinipwersa ang pagmamahal ng taong bayan. Ang kailangan nyong matutunang salita, organic. Matutunan nyo yan. Kasi ang pagmamahal ng tao, kusa yan. Kita mo, bigyan kita ng organic. Paano minahal ng taong bayan si PRRD? Nakakulong ng lahat. Mahal na mahal pa rin ng mga Pilipino. Bakit? Hindi niya pinersang mahalin siya. Minahal niya yung taong bayan, gumawa ng tama. Si Isko, ganun din. Kaya yung pagmamahal sa kanila ng taong bayan, yung pagmamahal ng Maynila kay Isko, organic, galing sa puso, hindi pinilit. Huwag niyong pilitin. Ito, gumagawa ka ng fake news eh. Pinaiimbestigahan mo sila nagpapakalat. Claire, tingnan mo to si Risa. Siya ang fake news. Anong sinabi ni Risa? Nagpapakalat ng video. Anong sinabi nila Trixie? Siya at ilang pang nirereklamo nyo ay hindi naman shinare yung video. So Claire, tingnan mo to si Risa ha. Ikaw Claire Castro, ito ang fake news peddler. Ito ang nagpapakalat ng fake news si Risa. Puro kayo sa mga Duterte vloggers nakatingin eh. At masama itong ginawa ni Risa. Sinabi niya sa mainstream media. Sa harap ng NBI, nagsinungaling siya na sinishare daw yung video. O di fake news ka, ginamit mo pa ang ahensya ng gobyerno. So sino kayo ng fake news? Si Risa o yung mga Duterte vloggers? Anong sinabi ni Marcos? Walang pumasok na baril sa KOJC. Sino ang sinungaling? Si Marcos o yung mga Duterte vloggers? Mag-isip kayo. Ito ang fake news peddler, si Risa Ontiveros. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Murillo sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Yun, di ba? Anong ibig sabihin dito? Kung galit kayo sa nagpakalat, di dapat ganun din kayo sa GMA or sa mainstream media. Yung sinabi ni Sas, I totally agree with them. Bakit ba yung mga katulad mo, mga katulad ng Quadcom, puro Duterte vloggers na lang? Di ba? Hindi nyo magalaw-galaw ang mainstream media. Kaya wala kayong binatbat kay Duterte. Mga duwag kayo sa mainstream media. Si Duterte hindi takot sa mainstream media. Binabara niya mga mainstream media. Patas. Risa, huwag kang ipokrita. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Murillo. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News.